Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na mag-aatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Jesus. Yan. So, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. At before na bago po ako mag-umpisa, ako'y mananalangin po. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people, open our hearts and minds to receive your word, and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. Ayan, brothers and sisters, muli si Brother Chito na mag-atid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Ayan, ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa video ito ay ito po ay katanungan po doon sa ating kapatid na si Brother Joel. So nagtatanong siya nang sabi niya, dapat pa bang sundin o ganapin ang kautusan ni Moises sa panahon ng Kristiyano? Yan po. So yung bibigyan natin ng linaw ngayon, sapagkat marami po sa atin ang talagang wala pa po o hindi pa natin nalalaman kung ano nga ba ang dapat nating ginagawa sa panahon natin ng pananambahan sa Diyos. Ano nga ba ang dapat na ginagawa ng mga Kristiyano? Ayan, marami po kasi sa atin, basta't alam lang natin Kristiyano tayo, hindi naman natin alam kung ano nga ba ang ginagawa bilang Kristiyano. Ayan. So sa Ebanghelyo ito na ating tutunghayan or sa mabuting balita ng Panginoon ay malalaman po natin kung dapat pa ba natin sundin yung kautusan or hindi na. Ayan, so kaya kapag napanood po ninyo mga kapatid, actually nag-live na ako kanina, kaya lang hanggang 30 minutes lang pala. Kasi wala pa akong 1,000 subscriber. Kaya kung kayo mga brothers and sisters makapanood na video ito, hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Sister Shirley YouTube channel. Ayan, hanapin lamang po ninyo yan at matatagpuan po ninyo yan. Ayan, mag-subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at mapanood po ninyo ang video ito. Ayan, sapagkat ang inihahatid ko po dito ay ang totoo na mabuting balita ng Panginoon, ang salita ng Diyos. At wala pong editing dito at hindi ko po babawasan yan at hindi dadagdagan. Sapagkat sa kautusan po lamang, nandun na po yan sa lumang tipan. Ayan, hanggang dito sa bagong tipan natin ngayon, sa mga Kristiyano, nandyan din yan. Sa aklat ng Revelation, nandun po yan na kapag dinagdagan ninyo, idadagdag sa inyong mga kasalanan. Ano mga idagdag ninyo sa nakasulat? At idadagdag yung halimbawa, ano yung mga sumpa dyan sa librong ito, sa banal na kasulatan iyan, idadagdag sa atin, sa buhay natin, yung mga sumpang iyon. At kung babawasan naman natin, babawasan din yung karapatan natin makapasok doon sa bagong daigdig, which is yung bagong Jerusalem. Ayan po, kaya napakahirap po para sa akin kung ako po ay naglilingkod na sa Diyos at hindi po susunod, unang-una na po doon yung kaparusahan ko. Bakit pa ako naghihirap ng ganito? Kaya dito po makaka-sure kayo na ang ipinapahayag ko dito ay walang edit
Hindi po ako marunong, hindi nga ako marunong mag-edit eh. Kahit sa mga editing app eh. Ayan. So talagang mapapakinggan po ninyo ito yung talagang totoong katotohanan. Ayan, pawang katotohanan. Ayan. So, wag po kayong mag-atubiling manood o pakinggan at tangkilikin ang mga ganito. At mayroon din po akong House of the Truth, uh, of Jesus Christ. Ayan. So, pwede po ninyong puntahan din yan. Dalawa po kasi ang YouTube channel ko po. Sa Facebook naman, meron po Chito Hernandez. Yan po yung sa profile. Mayroon din po ako yung page, Facebook page, Brother Chito TV. Ayan, so yung mga yan, puntahan po ninyo mga kapatid para lahat tayo pagpalain ng Diyos. Ayan. So, ito po, tutunghayan po natin itong katanungan ni Brother Joel. Ayan, si Joel Laksamana. Ayan. So, kaya sabi niya, dapat pa bang sundin o ganapin ang kautusan ni Moises sa panahon ng Kristiyano? Ayan, di ba? Napakaganda, no? Kasi marami po sa atin, almost lahat sa atin, ay hindi pa po ito alam. At wala naman po kasi nagpapaliwanag nito eh. Basta yung mga nangangaral, mangaral na lang sila, hindi nila pinapaliwanag kung ano nga ba yung dapat nating ginagawa bilang Kristiyano. Yan. Sabagat sa panahonan natin, tayo na yung Kristiyano kasi dumating ng Panginoong Yesus. Kaya po tayo tinatawag na Kristiyano dahil sa Panginoong Yesus, kay Kristo. Yan, para sa kaalaman po natin. Ngayon, nung panahon pa po kasi, mula pa nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay wala pong kautusan na ibinigay ang Diyos. Magmula kay Adan, kaya nga nagkasala si Adan at Eva at dahil sa wala pa po nung kautusan, kasi sila nagkasala, lahat ng tao, lahat tayo nagkasala po. Yan, wala pong natira. Lahat po nang nagkasala, yung unang tao na si Adan, lahat ng tao hanggang sa ngayon, hanggang sa mga susunod pa po yan, talagang nakaakibat na po yung kasalanan iyon. Ayan. Kaya maliban po na tayo'y magbalik loob at magbagong buhay, hindi po maaalis yun, yung kasalanan iyon. Mananatili po sa buhay natin yan, which is yan po yung magdadala sa atin sa kapahamakan, sa impyerno. Ayan, kasi doon naman talaga pupunta eh, lahat ng makasalanan. Doon naman talaga pupunta. Ayan. So, kaya po sila napalayas doon sa Harden ng Eden. Kasi nga po dahil doon sa kanilang pagsuway. Ayan, tunghayan po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 3:22 hanggang 24. Ayan, ang sabi dito, change power. Ayan. So 30 minutes lang pala pagka kasi wala pa po akong Baka yung mga panood dito mag-subscribe na po kayo para maka 1,000 tayo. Pag naka 1,000 po tayong subscriber, full live na po. Na, 1 to sawa na po. Wala pa pong 1,000 yung subscriber ko bago lang po kasi ito, ilang araw pa lang. So, nasa 77 lang yata yung aking bagong YouTube channel. So, mag-subscribe po kayo, mga kapatid. Ayan, so tunghayan po natin kung paano at sila ay dahil sa kanilang kasalanan, pinalayas sila doon sa Harden ng Eden. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 3, 22 hanggang 24. Sinabi ni Yahweh o ng Diyos, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay, at baka hindi na siya mamatay.
Kaya't pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinanggalingan. Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silanganan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Ayan po, dahil po sa paglabag ng tao or ni Adan. Ayan. So ganyan din po nung panahon ni Noe. Wala pa rin pong kautusan niyo nung panahon ni Noe. Kaya ginunaw ng Diyos ang sanlibutan dahil sa umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng mga tao. Wala nang iniisip kung hindi yung mga sarili nila. Hindi na nila naalala na may Diyos na nagbabawal gumawa ng masama. Na may Diyos na dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi na naalala noon. Kaya nangyari, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Ayan. So, puntahan po natin puntahan po natin sa aklat ng Genesis chapter 6, 1 hanggang 8. Ang sabi dito, makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Maraming na silang anak na babae. At ang mga ito'y magaganda nang makita sila ng mga anak ng Diyos. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh or ng Diyos, hindi ko pahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Ayan, kahalayan po kasi ang nangyari dito. Kahalayan hanggang doon kay sa panahon ni Abraham. Ayan. Buhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon lumitaw ang mga higante. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting yaon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh or ng Diyos na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga pito? Sa mga nilalang niya, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Ayan, sa panahon naman ni Noe, dahil sa kasamaan nga ng tao, ginunaw ng Diyos ang daigdig, ang buong daigdig sa pamagitan ng baha. Dahil wala pa rin po nung kautusan. Kaya kung ano lamang ang maisipan ng mga tao, ginagawa po nila. Ayan. So, sundan po ninyo para maintindihan po ninyo yung ating ebanghelyo. Ayan. Dahil sa kasamaan ng tao, ginunaw ng Diyos ang daigdig, ang sanlibutan. Ayan, ang daigdig na ito sa pamagitan ng baha. So, ganyan po ang nangyari dahil wala pa pong ang kasamaan ng tao ay lumaganap dahil makalaman nga, kahalayan po eh. Ayan. Ganyan din po yung nangyari sa panahon na ni Abraham. Nang panahon na ni Abraham, tinupok din ng Diyos ang Gomora at Sodoma upang ipakita na dito na po ipinakita ng Diyos kung ano ang kasasapitan ng tao kung hindi magbabago
at magpapatuloy pa rin sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, ganyan po ang kahinatnan natin. Ipinakita lamang po ng Diyos kung ano ang kahinatnan natin sa hinaharap natin pagdating ng takdang panahon ng huling araw. Sapagkat tayo po, kung ang hatol sa atin, kung tayo po ay mapapawalang sala o hahatulan. Kasi yan po yung judgment day sa huling araw. Haharap po tayo ngayon sa paglilitis ng Diyos. Kaya mamili po tayo sa pamumuhay natin ngayon. Kung gusto natin mapawalang sala, well, gawin natin, hanapin natin yung mga bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung magpapawalang sala sa atin. Dapat yun, kaya tingnan mo, nakikita nyo naman po, mula nung panahon ni Noe, panahon ni Abraham sa kanilang panahon ni Adan sa kanilang pagsuway, pinalaya sila sa hardin ng Eden. Ayan. Ngayon sa panahon naman ni Noe, dahil sa kahalayan ng tao, makalaman sila, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Nung dumating naman si Abraham, ganun din po ang nangyari. Kahalayan pa rin sa Sodoma at Gomora. Bakit kamo? Sa Sodoma, lalaki sa lalaki. Sa Gomora naman, babae sa babae. So sila. Wala na silang pakialam eh. Nakalimutan na nila na may Diyos na laging nakatingin araw-gabi, minuminuto, oras-oras. Nakalimutan na nila. Kaya ang sinunod nila yung kanilang mga kalayan, yung gawa ng laman. Ayan pong sinunod nila. Kaya anong nangyari? Pinaulanan ng Diyos ng nagbabagang asopre. Yung dalawang lungsod na iyon, yung Gomora at saka yung Sodoma. Basahin po natin dito sa aklat ng Genesis pa rin, chapter 19, verse 22 at 23 hanggang 29. 19, ayan, ay kaganda nandito agad. 23. Ayan. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Suar. Ang Sodoma at Gomora ay sa kapalamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asopre. Tinupok ni Yahweh or ng Diyos ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mga mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Ayan, dahil sa kasakiman na rin yan, or sa pag-aalala doon sa mga ari-arian nila na natutupok, nilingon niya. Parang siguro nang hinayang sa sayang naman yung bahay, yung ari-arian namin doon. So ganyan, kaya kapag sinabi po sa atin ng Diyos na diretso lang, hindi yung kakaliwa, kakanan, wala pong kabuluhan ng buhay na ganun. Kailangan pagka sinabi ng diretso, kasi sinabi ito ng mga anghel huwag kayong lilingon. Dahil sa katigasan ng ulo nitong asawa ni Lot, naging haliging asin siya. Ayan, so ginunaw ang Sodoma. Ayan, tuloy natin. Tinupok ni Yahweh o ng Diyos ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh o ng Diyos. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit
sa kanyang isipan si Abraham, kaya't iniligtas niya si Lot. Ayan. Itong si Lot kasi ay yung pamangkin ni Abraham ito. Ganyan din po, dahil sa pagiging matuwid ni Abraham, pananalig sa Diyos, kaya iniligtas niya yung pamangkin niyang si Lot. Ganyan din po yung nangyari sa panahon ni Noe. Dahil sa pagiging matuwid ni Noe, nung sabihin ng Diyos na wala nang nakita ang Diyos kung hindi si Noe, wala nang matuwid kung hindi si Noe, sa pamagitan niya, nailigtas niya yung pamilya niya. Yung tatlong anak, si Japet, si Cam, si Sem, ayan, at saka yung maging asawa yung asawa ng tatlong iyon, yung mga manugang at saka yung asawa niya. Yan po, so naligtas po yung pamilya. So yan yung pinagmulaan natin ngayon, yung lahi na ni si Cam, si Sem, si Cam, si Japet. Yan yung tatlong iyan. Diyan po tayo nagmula sa anak ni Noe. Ayan. Ayan. So nung dumating na rin po si Abraham, ayan nga po, tinupok na yung Sodoma at Gomora. Ngayon, nung dumating na rin si Moises, pagdating na ni Moises, doon na po ibinigay yung kautusan. Binigay na po ng Diyos kay Moises yung kautusan para doon sa mga Israelita. Sa mga Israelita po yun, pakinggan po natin. Dito sa aklat ng Deuteronomy or sa aklat ng Exodo chapter 20, ito po yung 10 utos. Basahin po natin dito sa aklat ng Exodo chapter 20, 1 hanggang 17. Sabi po dito yung 10 utos. Ayan. Pakinggan po ninyo at unawain na ganito po ang nasusulat. Ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng mga Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto na inanyo na ng anumang nilalang na sa himpapawid, na sa lupa o na sa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan. Sapagkat ako'y si Yahweh, akong si Yahweh, ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Ayan. Di hanggang sa atin dapat pinagpala tayo. Kaya nga lang, may mga sumuway pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin nila malaman ang katotohanan. Matagal na, hindi pa rin alam ang katotohanan. Nandito nga sa 10 utos Huwag na kayong gagawa Kayo talaga. So anyway, hindi naman yun ang natin. Yan. Medyo pahapyaw lamang yun. Yan. Medyo naman malaman natin, maalala natin yung utos, yung 10 utos. Ayan. At sabihin natin na sa mga Israelita ito, pero, hanggang sa mga kapwa-puhan kung talagang apo tayo nila nung mga Israelita, di dapat sinusunod pa rin natin. Kaso mga hintil tayo, kaya hindi natin sinunod. Yun. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh or Diyos, sapagkat parurusahan ko ang sino man bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gumawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga. Italaga ninyo sa akin sa ika-7 araw. Walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop,
o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Ayan. Igalang ninyo ang iyong ama't ina. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Ayan, naku, ay siya, ay 10 utos are. Ngayon, naganda tabingi na yung buwig sa pagsisinungaling. Mapahamak lamang ang kapatid, ang kapwa. Gagawa ng mga istorya. Mapahamak lamang ang kanyang kapwa. So, obvious na talagang mga hintil nga. Hindi alam, walang nakikilala sa Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Kasi kung kilala po natin ang Diyos sa 10 utos na ito, dapat dito pa lamang po ay alam na dapat natin na hindi na dapat natin ginagawa ang mga ito. Kasi utos ito katulad ng nangyari kay Adan. Sinuway niya. Napakaliit na bagay na hinihingi ng Diyos, hindi niya napagtagumpayan. Huwag lamang kakain, lahat naman makakain niya di ba? Sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakain nilang lahat. Maliban lamang doon sa 2 puno na iyon na nagbibigay ng kaalaman at yung puno ng buhay. Sinuway ni Adan. Ganon din po pagdating sa mga Israelita. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagsuway ng bawat tao, hindi pa rin natatandaan yung 10 utos. Huwag nga kayong gagawa ng rebulto, may gumawa, sinabit pa. Nasa harapan pa. Hindi pa paglapastangan sa Diyos yan? So nasaan na yung karunungan natin? Nasaan na nasa Diyos ba tayo? Kung nasa Diyos tayo mga kapatid, dapat hindi natin ginagawa yan. Hindi dapat tayo lumalabag sa utos ng Diyos. Nagyayabang lang tayo. Dahil sinuway natin ang Diyos Dahil kung kilala natin ang Diyos, dapat sinusunod natin kung ano yung inuutos niya. Sinabi, huwag kayong gagawa ng mga larawan na inanyuhan. Huwag kayong gagawa ng mga rebulto. Bakit anong ginawa natin? Anyway, hindi naman yun ang topic ko. Kaya lang na, alam niyo yun. Di ba? Ipinagmamalaki natin ang Diyos. Lubusin na natin. Alisin na natin yung mga sagabal na sa harapan natin. Diba? Kasi yan ang kinasusukluman ng Diyos Kung alin pa yung kinasusuklaman, yan pa yung nakabandira dyan sa harapan natin. Anong klase tayong sumusunod sa utos ng Diyos? Nakakapikon na Nasa 10 utos yan Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto. Hallelujah. Nasaan na ang karunungan na ipinagkalob sa atin ng Diyos? Anyway, hindi naman yun ang paksa natin. Na ano lang ako. Dahil nilalapastangan po natin ang Diyos hindi naman ka sinasamba. Hindi nga sinasamba huwag ngang gagawa Hindi lang ginawa sinabit pa. Di ba? Hindi ba napakalaking insulto sa Diyos yon? Utos ng Diyos? Na huwag kayong gagawa? Hindi na kayo nahiya? Itigas ng ulo ninyo?
Ilalapat sa inyo mga kapatid, kapag hindi po kayo nagbago, ilalapat sa inyo ang parusa. Nakakaano na eh. Sa matagal ng panahon, hindi pa rin tayo natututo. Di ba? Matagal ng panahon. Matatapos na lang ang daigdig na ito, hindi pa rin tayo natututo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit hindi natin maunawaan? Napakasimpleng bagay. Napakaliit na bagay. At ang higit pa roon, hindi naman yan nakagagalaw, hindi naman nakaamoy, hindi naman nakatatakbo, hindi naman nakapagsasalita, hindi naman nakakarinig. Ayun pang isang malaking insulto sa Diyos, sa utos ng Diyos. Kaya kung mahiya kayo, tablan na kayo ng hiya. Nuutos ng Diyos na huwag kayong gagawa. Sasabit pa sa harapan. Hindi ba malaking kalapastanganan sa Diyos yan? So anyway, hindi naman yan ang ano natin. Ang topic po natin ay ito po na tungkol sa kautusan. Ayan. So ayan, kung alam nyo ba kung kanino ito talagang ginawa yung kautusan na ito. Kasi nga yung mga Israelita, nung inilabas po yung mga Israelita sa Ehipto ng Diyos, kumbaga nakita ng Diyos na talagang hindi rin talaga gagawa ng mabuti ang mga Israelitang ito. Kaya naggumawa siya ng kautusan na ito'y susundin ng mga Israelita habang sila'y nabubuhay. So puntahan po natin ang aklat ng Deuteronomio chapter 4 verse 1. Pasensya na po kayo mga kapatid, hindi po ako nagagalit. Naaano lang pa ako sa katigasan ng ulo natin. Pare-pareho po tayo. Pati ako matigas din ang ulo ko. Hindi na tayo natutuwid. Napakatagal ng panahon. Bakit hindi maalis yung mga ganyang bagay? Napakaliit na bagay na pwede mo naman ibalibag yan anytime kung gugustuhin mo. Diba? Pasensya na po kayo. Hindi po ako nagagalit. Ayun lang po. Nagsasaway lang man po. Ganyan po ang Diyos magsaway. Kapag mahal niya ang tao, sinasaway niya. Kaya ano ang sabi doon sa aklat ng Tito, 1:13, sawayin mo sila ng may kabagsikan upang sila'y magsipamuhay na may kabanalan. Matuto ng pamumuhay ng kabanalan. Di ba? Sawayin mo silang may kabagsikan. Kaya hindi po ako nagagalit. Nagsasaway. Ganyan po ang Diyos magsaway. Kinakailangan nga nilalapatan niya ng parusa eh. Ganyan kasi katigas ang ulo. Kahit sa Diyos, kahit ang Diyos nagsalita na, ayaw pa rin pakinggan. Di ba? So anyway, ayan. Yung kaya po ginawa ang kautusan ito, na 10 utos na ito, ay para doon sa mga Israelita upang sila'y magkaroon ng takot habang sila'y nabubuhay. Ayan, pakinggan po natin, babasahin ko po dito sa aklat ng Deuteronomio chapter 4, 1. Pakinggan po ninyo at tunawain po ninyo. Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh or ng Diyos. Kasi kaya ko po sinasabi ng ganyan, marami po kasing hindi nakakaalam na ang sabi ng iba, actually wala naman po kasi nakakaalam ng tunay na pangalan ng Diyos kung hindi itong Yahweh at saka yung Diyos. Kaya ko po sinasabi yung Diyos kapag binabanggit ko po yung Yahweh, kasi marami po ang hindi nakakaalam na yan po, according to the Bible, yan po yung itatawag sa Diyos, sa Kanya. Ayan ang sinabi kay Moises, na tatawagin ninyo ako doon sa mga Israelita ng Yahweh. Ayan.
Pero hindi naman ganun ang ano pala niyan kasi wala namang vowels yun. Ano lang eh, walang ano yun eh. Kaya ginawa na nilang, nilagyan na lang nila ng ano. So yan, kaya nilalagyan ko ng Diyos, yung Yahweh. Yan. Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Sundin. Unawain ninyo at sundin. Yan po ang sabi ng ni Moises according ang sinabi ng Diyos kay Moises. Tuloy sa 9. Yan. Ngunit kaingat kayo ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh or ng Diyos nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Horeb. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan Israel. Buong bayan Israel. Yan. So sa mga Israelita po, talagang nakaano yung 10 utos na yun or yung kautusan hanggang kay Moses. Kasi meron po dito ginawa si Moses na kautusan which is may pahintulot naman po yan na nagmumula sa Diyos. Kasi propeta din po yun si Moises. Ayan. Ngayon, ang pinagtutuunan po natin ng pansin dito, yung mga katanungan po dito sa atin na sabi nga, dapat pa bang sundin or ganapin ang kautusan ni Moises sa panahon ng mga Kristiyano? Ayan, so yan po yung ating topic ngayon. Ngayon, ang sabi dito, huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh or ng Diyos nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Horeb. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Ayan. Kaya po ginawa ng Diyos ang kautusan kasi kung mapapansin po natin mula po kanina, wala pa pong kautusan yun eh. Wala pang kautusan mula pa kay Adan. Kaya ang bawat sumusuway po doon ay wala pong nananagot. Kasi kung wala pong kautusan, walang batas, wala pong mananagot. Ganyan po yan. Kaya nagkaroon ng kautusan, ginawa ng Diyos ang kautusan upang magkaroon ng takot ang mga Israelita habang sila'y nabubuhay. Magkaroon ng takot sa Diyos. Dapat ganyan po tayo, may takot dapat tayo sa Diyos. May takot dapat tayong lumabag sa kanyang mga utos. May takot dapat tayo na gumawa ng masama. May takot dapat tayo sa Diyos na mag-isip ng masama lalo na sa ating kapwa. Abay, nariyan din yung mga taong ganun na. Kunting kibit, uhusgahan ka agad ang kapatid. So nasaan na? So nagpalarawan lamang po sa pagkatao natin na talagang tayo'y lahi ng mga hintel. Kasi ang mga hintel ay hindi po nakatikim ng salita ng Diyos yan. Hindi nakapakinig. Nung panahon pa po. Maliban po, nung pagdating po ng Panginoong Hesus, doon na po nagkaroon ng nakapakinig ng salita ng Diyos. Nung pagdating na ng Panginoon, ng mga hintel. Doon na po. Kaya naglalarawan po sa mga gawa natin eh. Sa mga salita natin, sa mga gawa, sa mga kung anong mga sinasabi natin, naglalarawan po na tayo po ay lahi ng hintel. Kasi kung tayo po ay lahi ng doon sa mga Israelita, edi dapat alam po natin ito. Yung kautusan na ito.
yung 10 utos na ito. Kasi yung nasa loob na iyon, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, nung siya ay nandito na, nung nangangaral na, nasabi doon sa aklat ng Juan, meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan ko rin silang alagaan upang maging isa ang pastor at isa ang kawan. Yun po yung tinutukoy doon na mga nawawalang tupa, yan po yung mga hintel. Kaya hindi po tayo maaaring magsabi na hindi pa natin napakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat doon inassign ng Diyos si Apostol San Pablo. Doon sa mga hintel. Kaya hindi po pwede natin sabihin na hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Napakinggan natin pero wala tayong naririnig. Nakita natin ang mga kababalaghan ng Panginoong Hesus na ginagawa niya pero wala tayong nakikita. Namasdan natin pero wala tayong nakikita. Iba po kasi yung namasdan, natingnan lang natin pero hindi natin nakita. Kasi kung nakita natin, hindi dapat sinusunod, ginagawa natin, pinapupurihan sana natin ang Panginoon. Kung nakita natin yung kabutihan na ginawa ng Panginoong Hesus. Wala pa rin, marami pa rin ang hindi gumagawa, hindi pa rin nagpapapuri sa Diyos. Sa kabila ng marami nang nangangaral ng salita ng Diyos, wala pa rin. Naandun pa rin, nabulag na. Kaya hindi na makita ang katotohanan. Naging bingi na, kaya hindi na marinig ang katotohanan. Naging mapurol na ang isip, kaya wala nang maunawaan sa salita ng Diyos. Ayan pong nangyayari sa atin. Kahaba na ng panahon, nagsiputi na yung buhok natin, hindi pa rin natin matutunan ang salita ng Diyos. Wala pa rin tayong nauunawaan. Paano natin masasabing naunawaan natin? Kung naunawaan sana natin ang salita ng Panginoon, hindi sana ginagawa natin yung kanyang utos. Pero nandyan pa rin yung mga pagsuway natin, mga pagkakasala natin. Ayan yung nagpapakilala sa pagkatao natin na tayo ay wala pa tayong alam sa salita ng Diyos. Yan yung nagpapakilala. Yung mga gawa natin, yung pagkatao natin, na wala pa tayong alam tungkol sa salita ng Diyos. Dahil kung alam sana natin yan, ikaw ba, paano mo gagawin ang isang bagay kung walang magpapahayag sa'yo? Kung walang magtuturo sa'yo? Siyempre, halimbawa, ikaw bagong aplikant, halimbawa sa isang company na lang, bagong aplikant ka. Kahit na sabihin natin na alam mo na o inaral mo na yung mga bagay na iyan na kailangan doon sa company, pero kailangan mo pa rin ng may mag-guide sa'yo doon. Kasi iba yung napag-aralan at iba yung aktual na ginagawa. Which is hindi po nangyayari sa atin. Kasi kung talagang tayo po ay napapakinggan po natin ang salita ng Diyos at naunawaan natin, hindi dapat bago na po yung buhay natin. Hindi na po dapat tayo maninirang puri, magchichismis, magsusugal, magnanakaw, papatay ng tao, mag-iisip ng masama sa kapwa. Dapat wala na po lahat yan. Kung tayo'y naririnig natin ang salita ng Diyos. Iyan yung mga bagay na yan ang magpapakita sa atin na wala pa tayo sa Diyos at wala pa sa atin ang Diyos. Ayan. So, para sa mga Israelita po ito. Kaya sabi nga dito, ayan, hanggang sa mga kanilang mga anak. So, hanggang sa kanilang mga anak, itinuro po ito. Ayan, so, ngayon, ang tanong po mga kapatid, ayan, ito na yung tanong natin. Ito na po yung pinaka-main na topic natin. Kaya ko lamang po in-explain sa inyo yun kasi para malaman po natin kung ano yung nangyayari
noong lumang panahon, nung panahon nang wala pang kautusan hanggang sa dumating yung kautusan. Ayan, nakita nyo na, napakinggan po ninyo mga kapatid na puro pagsuway, puro kasalanan ang ginawa ng mga tao. Hanggang ngayon pa rin ay ganun pa rin. Di ba? Puro kasalanan. Kaya yan ang ginawa ng Diyos. Nagkasala si Adan at Eva. Pinalaya sila sa hardin ng Eden. Sa panahon ni Noe, dahil sa kasamaan ng mga tao, makalaman, kahalayan, ginunaw ng Diyos ang baha ay ang daigdig sa pamagitan ng baha. Sa panahon ni Abraham, ganun din. Lumaganap ang kahalayan sa Sodoma at Gomora. Babae sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hindi na natiis ng Diyos ang kasamaang iyon, kaya tinupok niya sa pamagitan ng apoy, asupre na nagbabagang asupre, pinaulanan yung Sodoma at Gomora upang ipakilala sa mga tao kung ano ang kasasapitan natin kung tayo'y magpapatuloy sa ating kasamaan. Ayan pong kasasapitan natin. Yung larawan nung nangyari sa Sodoma at Gomora. Sapagkat sa impyerno tayo, masusunog tayo doon. Kung tayo'y hindi magbabagong buhay, hindi natin tatalikdan yung lumang buhay natin, ipinakita po ng Diyos sa pamagitan ng pagtupok sa dalawang lugar na iyon, dalawang lungsod na iyon, yung Sodoma at Gomora, dahil sa kahalayan nila. So ganyan din po mangyayari sa atin ngayon. Kung hindi po tayo magbabagong buhay, hindi po tayo magbabalik loob, yan po mangyayari sa atin. Pagdating ng panahon, masusunog tayo doon sa impyerno. Yan po yung larawan, ang kahinatnan po ng mga taong ayaw magbalik loob sa Diyos, yung nangyari sa Sodoma at Gomora. Walang natira noon kung hindi si Lot at dalawan niyang anak na dalaga. Kasama sana yung asawa, sa kasamaang palad, naging haliging asin. Kasi lumingon eh. Nanihinayang doon sa ari-arian nila na natutupok na. Kaya ganyan, kaya pag sinabi ng Panginoon na diretso lang, huwag kayong lilingon sa kaliwa, huwag kayong lilingon sa kanan, diretso. Kasi yun ang nais ng Diyos na daanan natin. Kasi ang dadaanan natin, makitid na daan dapat. Makitid na pintuan. Kasi kapag maluwang ang pintuan, kapahamakan po iyon. Nag-aabang si Satanas doon sa dulo. Halika, ganun yun. Ayan. So, ayan, punta na po tayo doon sa main topic natin. Ayan, kailangan o dapat pa bang sundin o ganapin ang kautusan ni Moises sa panahon natin ngayon mga Kristiyano? Kristiyano ka nga ba? Yan ang tanong. Kristiyano nga ba tayo? O baka hintil pa naman tayo? Ayan, magiliw kong tanong. Kristiyano nga ba tayo? Ayan. Ang tanong ko sa sarili ko, Kristiyano na nga ba ako? Tanungin natin, Kristiyano na ba ako? Ayan, dapat tinatanong natin. Dapat tinatanong natin yung sarili natin, Kristiyano na ba ako? Kasi nag-a-assume po tayong Kristiyano tayo, pero yung mga gawa natin, gawa ng mga hintel. Gawa ng mga pagano. Hindi gawa ng Kristiyano. Ni isa, wala yata tayong ginagawa eh. Nang gawa ng Kristiyano eh. Puro baliktad eh. Pag-ibig na nga lang eh. Pag-ibig na nga lang, mahalay pa rin eh. Paano tayo maging Kristiyano niyan? Iisa na nga lang eh, pag-ibig na lang eh, mahalay pa rin. Kahalayan pa rin ang nasa utak. Ayan. Kaya tanungin din natin mga kapatid, yung sarili natin, Kristiyano nga ba ako?
Kaya ako tinatanong ko Kristiyano na ba ako? Tanong ko sa sarili ko, Kristiyano na ba ako? Ayan, medyo may kunting Kristiyano na ba ako? Kasi kung tayo po ay Kristiyano, dapat ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa ng Kristiyano. Kasi kaya po tayo tinawag na Kristiyano dahil kay Kristo Jesus. Ayan. Hindi po yan katawagan lamang ng tao. May pinagmulaan po yan yung tawag sa atin bilang Kristiyano. Ang pinagmulaan po niyan yung pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus at muling pagkabuhay. At ngayon siya'y naluluklok sa kanan ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, paano ka magiging Kristiyano? Kahit ako paano ako? Halimbawa, nagtatrabaho ako sa isang company. Paano ako magiging part sa isang company kung hindi ako nagtatrabaho roon? Di ba? Kasi kahit nasabihin na nagtatrabaho ka roon, pero contractual ka lang, ibig sabihin bayaran ka lang. Kasi kung talagang tunay kang nagtatrabaho sa isang company, may malasakit ka doon. Itinuturing mo yan na sarili mo. Ngayon, kung tayo ay isang Kristiyano, dapat ginagawa natin yung mga bagay bilang Kristiyano. Kung anong inuutos ng Panginoon, dapat sundin natin. Dahil yun ang nais niya. Ganyan din naman sa company, pagka nagtatrabaho ka. Kailangan mo rin sundin ng utos ng company. Kung hindi mo susundin, hindi ka kabilang sa company. Hindi ka siswelduhan kasi hindi ka sumusunod sa utos Ano yung gagawa ka doon ng sarili mong diskarte? Showdog. Ayan. Kaya kamo mga waray, ayan. Mga waray din mga waray nun. Magbago-bago na kita. Kay aton buhay na ay kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Ayan. So, narito po. Ngayon, ang tanong, dapat pa bang sundin o ganapin ang kautusan ni Moises sa panahon ng Kristiyano? Hindi na, mga kapatid. Ayan ang sagot ko, hindi na. Kasi, yung kautusan na iyon, or even sabihin na lang natin yung 10 utos na yon ay naging 2 na lamang po yan sa panahon natin, mga Kristiyano. Ayan, naging 2 na lamang po yan. Ano ba? Napakahalaga po ng 2 utos na ito. Lahat po ay saklaw. Lahat ng nakasulat sa kautusan ay saklaw ng 2 ito, na utos na ito. Ayan, pakinggan po natin sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 36 hanggang 40. Pakinggan po natin para tayo'y matuto. Hindi yung pagmamalaki pa natin, ay nagsimbo ako kanina. Ay, talaga? Anong natutunan mo? Kalimutan ko Pagmamalaki pa Ay, umatin ako sa overnight prayer meeting. Anong topic? Hindi ko natandaan Ano pinupunta natin doon, mga kapatid? Kaya po tayo nagpupunta sa mga prayer meeting, sa mga pagsisimba, upang tayo'y makihati doon sa kagalakan at yung biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Diyos, at higit sa lahat ay may sa puso, may sa buhay natin ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi po tayo nagpupunta sa mga simbahan, doon sa mga chapel, or kung saan man yan, upang mag-display lamang, upang magpakita lamang ng bagong bracelet, bagong relo, rado pa bagong sunglass, bagong damit, bagong sapatos. Hindi po tayo nagpupunta doon para magpakita ng ganon.
Kaya po tayo umaatin ng doon sa simbahan o doon sa pagtitipon na iyon upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po lagi natin tatandaan. Hindi yung puro-puro lang. Wala tayong makakamtan doon. Kaya pag tinanong, ano bang topic? Katulad sa akin noon, so nagsisimba pa ako. Wala akong naintindihan eh. Kasi lalo na kung nag-e-echo yung what did you call that? Yung speaker. Pag nag-e-echo sa loob ng simbahan, hindi ko, kumbaga malabo. Hindi ko ganong maintindihan. Kaya nakakatulog ako. kaya pagkatapos, pagkakasama ko yung aking sister and wife, tatanungin ko, ano bang topic? Wala rin siyang masabi kasi hindi rin. so, kaya alam niyo mga kapatid, sayang yung panahon na pinupunta natin sa pag-atin ng mabuting balita, pakikinig. Wala naman tayong naunawaan, wala naman tayong naintindihan. Sayang lang po. Diba? Ako nga, pag tatayo ko noon doon, pagkatapos ng misa, tatanungin ko yung sister and wife ko, ano ba yung topic? Wala, hindi rin niya alam. So alam nyo, para lang sa isip-isip ko, parang ano tayo, parang nagpunta tayo dito. Kaya nga tayo pumapasok sa mga ganyan, kaya tayo nakikinig upang tayo'y magkaroon ng knowledge sa salita ng Diyos, kaalaman. Malaman natin kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano. Kaso wala naman ako naintindihan. Pauwi ka nga. Siya man. Ayan, so, hindi na po dapat. Kasi yung 10 utos na iyon ay ginawa na pong 2 iyan. Ayan. Paano ko nasabi? Paano mo naman nasabi? Di puntahan natin yung aklat ng Mateo, chapter 22, verse 36 hanggang 40. Ang sabi dito, ayan, 22, 36. Ayan. Pakinggan po natin ang sabi dito. May isa po kasi ditong nagtanong, or dalawa ito. Yun, sabi dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila isang dalubhasa sa kautusan. Tingnan mo, dalubhasa na sa kautusan. Kasi yung mga eskriba po noon at saka mga Pariseo, yun po yung pinagkatiwalaan noon ng kautusan ni Moises na magbahagi naman sa mga nasasakupan. Ayan po, yung mga yung kaya bihasa sa kautusan nito nagtanong. Sabi dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Pakinggan po ninyo, unawain po ninyo ito, baka makalampas po ito. Pagka hindi po ninyo napakinggan ito, unawain, wala. Pakinggan po ninyo, magbimistulang bulag po kayo kapag hindi po ninyo ito napakinggan. Ayan, pakinggan po ninyo. Ang sabi dito sa 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ayan, yan yung pinakamahalagang utos, yung una. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Yan yung pinakamahalagang utos. At yung pangalawang utos, ito po. Ito ang
Ito naman ang pangalawa. Ito yung pangalawang utos. Pakinggan po ninyo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Remember that, kapatid. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tuloy. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Kapatid, dalawa na lang. Diyan po nakasalalay ang kautusan ni Moises at yung mga turo ng mga propeta. Sa dalawang utos na iyan. So, dalawa na lang ang required ngayon sa Kristyanismo. Sa Kristiyano, dalawang utos na lang ang dapat nating gaganapin doon. Ibigin mo, ang una, pinakamahalagang utos, ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Yan po yung pinakamahalagang utos. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong ito naman ang palayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. So dalawa na lang po. Kailangan natin ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Yan na lamang po. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ngayon, meron pa yan. Sabi dito, sa aklat pa rin ng Mateo chapter 12, chapter 7, verse 12, ayan. Ang sabi dito, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ayan po. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Nasusunod ba natin yan? Hindi eh. Tuwang-tuwa pa tayo na gumagawa tayo ng kalokohan sa ating kapwa eh. Humahagik-hik pa tayo. Para tayong kambing eh. Sa tuwa. Kapag tayo ay nakagawa ng kalokohan sa ating kapwa. Pero kapag tayo ang ginawaan, galit na galit tayo. Kapag tayo ginawaan, papatay tayo. Nasaan ang katarungan doon? Nasaan na yung utos doon? Nasusulat eh. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Tapos magagalit ka ngayon. Ginawa mo sa kapwa mo nung gawin sa'yo. Galit na galit ka. How could you? What people are you? Diba? Kung ginawa mo sa iyong kapwa, di tanggapin mo rin kung ginawaan ka rin ng ganon. Di pareho na lang. Pero hindi po yun ang turo. Yung turo, gawin natin sa ating kapwa yung nais nating gawin sa atin. Yung ibig nating gawin sa atin. Yan po yung turo doon. Mali po yung sinabi. Ayan po yung dapat nating gawin. Hindi eh. Tuwang-tuwa pa tayo kapag tayo gumagawa ng kalukuhan sa ating kapatid eh. Para pa tayong mga kikik o kambing na humahagakak pa tayo sa galak eh. Kapag alam natin, nakikita natin naiinis yung ating kapatid, mahagakak pa tayo sa galak. Pumapalakpak pati tenga. Pati mga ngipin nagsasayawan. Ganyan po tayo. Pero kapag ginawa sa atin, galit na galit tayo.
Di ba? Nasaan ang katarungan doon? Dapat ayan, so mga kapatid, hindi na po dapat gawin sapagkat naging dalawa na lamang po yung kautusan doon. Naging dalawa na lang. Yan na lang po yung pinakamahalagang utos doon sa kasaysayan ni Moises hanggang doon sa mga propeta. Nakasalalay po doon yung ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. At yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi siyempre, kung mahal mo ang sarili mo, iniibig mo ang sarili mo, sasaktan mo ba? Hindi, di ba? Sasampalin mo ba yung sarili mo? Abay, hindi, di ba? So, hindi natin gawin sa iba. Tama yung nasa sa aklat ng Mateo 7:12. Di ba? Ayaw mong murahin, hindi wag kang magmura. Kaya dapat maging handa po tayo sa lahat ng bagay, hindi yung tayo lang yung gusto natin, tayo lang ang nakakalamang Ipanlalamang yan Gusto natin, tayo lang ang pinagbibigyan. At ito naman, yung mga konsentidor, mga nakikiapid sa mga masasamang gawa ng kapwa nila, ay tuwang-tuwa din. Ay siya. Ay pare-pareho kayo mahuhulog niyan sa hukay. Kapatid, hindi po kalooban ng Diyos na kapag nagkasala, nagkamali ang kapatid natin o kapwa natin, kukonsintihin natin. Hindi po tama yan, hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Dahil mapapahamak kayong pareho. Tingnan mo sa batas natin dito. Kapag pinagtakpan mo ang isang krimen na ginawa ng iyong kapatid o ng iyong kaibigan o ng iyong kakilala, sama ka sa kaso. Obstruction of justice. Kaso mo, pareho kayo. Makakasuhan. Yan lamang po ang tandaan natin Dapat itinutuwid po natin yung kapatid natin na gumagawa ng hindi tama upang maligtas. Hindi po porkit tinutuwid natin, pinagsasabihan natin, masama na. Hindi po yun. Kalugod-lugod sa Diyos yun na pagsabihan natin at ituwid natin nang sa ganun maligtas yung kapatid natin, hindi mapahamak. Diba? Kung natatandaan ninyo sa aklat ni Propeta Ezekiel, sa chapter 3, verse 16 to the following, I think hanggang 21, I'm not mistaken. Kung ano ang sabi doon, kailangan sabihin upang hindi mapahamak. Ay hindi kukonsintihin pa Ay siya. Ay di pareho kayong mapapahamak. Ikaw, kaso mo doon, obstruction of justice, pinagtakpan mo yung kamalian niya, pinagtakpan mo ang batas. Di ba? Dapat matuto po tayo. Hindi po porkit nagsasalita tayo sa ating mga kapatid, galit na. Kasi nasanayan po natin yung yung pagpapaimbabaw Yung sabi nga ng Panginoong Hesus nagpapanggap kayong matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga isip. Di ba? Alam ng Diyos Kaya hindi tayo makaliligtas. Ang sanlibutan ganyan mapagpanggap mapagkunwari, nagpipretend. Pretender man. Yan. Kapag kunwari. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus ang pagkatao ninyo parang libingan Parang nitso. Malinis sa labas, pagdating sa loob, puno ng kabulukan. Nangangamoy, baho. Ganyan po ang tao. Nagkukunwari mabait, nagkukunwari magalang,
Pero makikita din naman sa mga gawa. Alam mo, ang sabi ng Panginoong Hesus, nahalin tulad tayo sa mga libingan. Di ba, pagka pista ng patay, pista daw ng patay, pati patay, may pista na eh. Di nga, pinapalinis, yung yung nicho, pinipinturahan, nililinis, pero ang loob, ano ang laman? Nakakaalingasaw. Ganyan po ang pagkatao ng sanlibutan. Nagkukunwari na mabait. Pero malalaman po, hindi tayo makapagtago sa Diyos. Kahit tayo sa kabinet, sa loob ng kabinet, gumawa ng kabulastugan eh. Nakikita ng Diyos eh. Sabihin sa'yo ng Diyos, anong ginagawa mo dyan? So ayan mga kapatid, hindi na dapat natin sinusunod yon, yung 10 utos na yon. Kasi ngayon po, ang dapat nating ginagawa ngayon ay pananalig. Sabi nga, alam ba ninyong ang lahat ng yung nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Nasa ilalim ng isang sumpa kung tayo'y patuloy na susunod doon sa kautusan. Pero hindi po pwede para sa amin kasi po, gusto ko lang i-clarify po. Baka kasi meron po nag-question, nagtatanong po, bakit po yung mga ibang nangangaral isinasama yung lumang tipan? Sa amin po kasi mga brothers and sisters na mangangaral, kailangan po naming gawin yan. Kasi doon po magbabatay, doon po ninyo malalaman kayong mga nakikinig na yung pagkakamali nung una, katulad po nung ginawa ko kanina, yung pagkakamali nung una at ngayon, upang ipaalam sa atin na yung mga pagkakamali noon at ito ang naging parusa sa kanila. At yung mga gumawa naman ng mabuti noon sa panahon ng mga Israelita, ay ito ang ginawa sa kanila ng Diyos ng mga pagpapala. Kaya po hindi po kami mangangaral po, hindi po namin pwedeng hindi isama yung lumang tipan kapag kami po ay nangangaral. Kasama po iyon upang magbigay ng guide sa ngayon babasa doon sa bagong tipan. Katulad po ng sinabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Mateo, na sabi niya ang talinghaga niya rito, sabi niya, ito pakinggan po natin mga kapatid. Kaya dapat unawain po ninyo ito. Yan. Sensya na kayo ha. Maghahanap pa ako. Dito sa aklat ng Mateo. Ano ba yun? Yan. Kasi ang dapat yung isang mamangaral ay kumukuha doon sa bago at luma. Ayan. Ayan, pakinggan po ninyo. Ito po yung aral ng Panginoong Hesus, ang turo niya doon sa mga ngaral. Pakinggan po ninyo. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong niya doon sa kanyang mga alagad or doon sa mga tao. Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, pakinggan po ninyo, nawain nyo, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Which is, ang tinutukoy po dito, yung bagong lumang tipan at ang bagong tipan kapag nangangaral ka. Ang iskriba po kasi, yan po yung tagapagturo noon. Tagapamahala doon sa kautusan ni Moises. Ngayon, ginawang talinghaga ng Panginoong Hesus nang sabi niya,
At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos, kumikilala ha, hindi yung ano lang, kumikilala sa paghahari ng Diyos ay dapat tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay sa bago at luma sa kanyang taguan. Ayan po yan. Kaya hindi po sa akin, sa pangangaral ko po, hindi pwedeng mawala yung lumang tipan. Kasi doon po ninyo malalaman na yung mga pagkakamali noon at yung naging parusa nila, ngayon yung mga gumawa ng mabuti at naging parangal sa kanila ng Diyos. Kaya para malaman din po natin, kaya sinasama po natin yan. Hindi po pwede yung lahat bagong tipan. Wala po tayong roon. Ayan, pinaliwanag ko lamang po para maintindihan natin. Kaya kasi marami pong nagtatanong bakit daw po yung mga ibang nangangaral, sinasama pa yung lumang tipan. Katulad nung ako'y nag-uumpisa pa lang, may nagtatanong sa akin, bakit ika sinasama mo? Or sa lumang tipan ika, yan, yung kinuha mo yan, yung isinagot ko doon sa katanungan niya. Ngayon, nung tinanong niya ako, sabi niya, paano ka ika sasamba? Wala ka namang simbahan, wala kang sambahan, at ikaw lang mag-isa. Ngayon binasa ko sa kanya yung sa aklat ng sa aklat ng Juan, chapter 4. Ayan. Ito yung binasa ko sa kanya nung tinanong niya ako. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan. Nung sinabi niya sa akin, paano ka sasamba? Wala ka namang simbahan, wala ka namang ano. Ayan. Ganito po ang kasagutan ko po sa kanya. Ayan. Dito sa aklat ng Juan chapter 4. Ayan. Kasi tinanong siya dito ng Samaritana. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, tinugon siya ni Hesus, maniwala ka sa akin ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit daw? Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Yan po yung isinagot ko sa Kanya. Sabi ko, binabasa mo na ba yan? Alam ko ika yan, kaya hindi na siya umimik. Tapos, sabi niya, paano ka ika niyan? Ikaw lang mag-isa. Binasa ko rin sa kanya yung nasa aklat ng Mateo, ay yung turo ng Panginoong Hesus. Nang sabi dito sa aklat ng Mateo, pakinggan po natin. Ito din yung sinabi ko sa kanya. Actually, hindi pa ako noon, hindi ko pa, kasi nag-uumpisa pa lang ako Pero nanalangin ako sa Diyos, Lord, kung talagang ikaw yung may utos sa akin, hindi ko po alam ang isasagot dito. Pero binigay niya sa akin, ito ang kasagutan. Kaya ito yung tanong niya sa akin. Paano ka ikaw magsisimba niyan, magsasamba, ikaw lang mag-isa? Kaya binasa ko sa kanya yung dito sa aklat ng Mateo. Nang sabi ko, ayan. Kasi marami po tayo na talagang hindi natin nalalaman yung mga bagay-bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ayan. Ito yung binasa ko sa kanya. Sabi na. At ang sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 5.
At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Yan po. So, kailangan mo pa bang kasama? May kasama? Papasok ka nga doon sa loob ng kwarto mo at doon ka mananalangin. So wala na siya, hindi na siya nagpakita. Hindi na siya nagtanong. Kasi lahat ng tinanong niya sa akin, sinagot ko sa kanya. Pero hindi ko pa alam yun noon. Maniwala kayo mga kapatid, nag-uumpisa pa lang ako noon. Tapos yan na, naglalabasan na yung mga app na libre daw, pagkapastoral. Ayan, wala daw babayaran, training daw. Actually, pero nag-assume ako noon, nag-attempt na talagang subukan kong umatin sa mga ganon. Pero nung pipindutin ko na yung app na yon, alam mo ang sabi ng banal na espiritu, kung pipindutin mo yan at mag-aaral ka, hindi na legit yung ipangangaral mo kasi ang magtuturo sa iyo ay ang tao. So yun lang, hindi ko na pinindot. Kasi hindi raw totoo kasi turo daw ng tao So hanggang sa nalaman ko na hindi ang talagang pinagaharian na ng Diyos ay hindi na dapat pala tinuturuan ng tao, kung hindi ang Espiritu ang nagtuturo sa kanya. Puntahan natin dito sa Aklat ng Juan, chapter 14:26. Pakinggan po natin mga kapatid. Ayan. Kaya ako po ito nasasabi kasi nasabi ko na rin yung katanungan sa akin nung ako'y nag-uumpisa pa lang, nung ako'y bata pa sa pananampalataya. Ayan. Siyempre pagkabago tayo sa pananampalataya, tayo ay bata pa. Bata pa tayo sa pananampalataya. So pakinggan po natin dito sa Aklat ng Juan, chapter 14, verse 26. Nang sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pamagitan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ayan, so hindi ka na kailangan turuan. Diba? Ng tao. Kaya hindi ko kaya doon ko nalaman nung sinabi sa akin ng Espiritu Santo na kung pipindutin mo yan, kung hindi na magiging tunay yung ipapahayag mo sapagkat tuturuan ka ng tao Tuturuan ka ng tao. So hindi na tunay, kaya hindi ko na pinindot. Kasi ang sabi nga dito sa aklat ni Pedro, basahin natin. Sabi dito sa aklat ng unang Pedro, hindi uno. Ayan, sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 24. Ayan, dyan muna natin umpisahan. Sabi dito, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang naririnig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako
sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ayan, mga nagnanasang sinulat din niya dito sa Aklat ng Juan ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Kaya hindi na po tayo mahililigaw nito. Kasi ang sabi dito, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. Habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Ayan po mga kapatid. Kaya tama yung sabi sa akin nung Espiritu, nung pipindutin ko na yung app na yon, na sasali na sana ako dun sa offer sa akin na libre pagka-pastoral. Nung pipindutin ko na yung app na yon para magpa-registered, nagsalita sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng Espiritu, na kung pipindutin mo yan, hindi na tunay yung papahayag mo sapagkat ituturo sa iyo ng tao. So ngayon, ang nagtuturo sa akin, wala, ang Diyos, ang Espiritu na nasa akin. Ayan po ang nagtuturo. Tingnan po natin dito sa Aklat ng Juan, chapter 16. Ayan. Aklat ng Juan, chapter 16, verse 13. Sabi dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Hallelujah. So, tama yung sabi ng Espiritu na kung pipindutin ko yan, yung app na yon, hindi na totoo ang ipangangaral ko sapagkat ituturo sa akin ng tao. O kaya ito ngayon, di ba? Ibig sabihin, natural yung itinuturo ko. So, ayan. Ayan, alam niyo ba ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Oh. Kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, tayo ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Pakinggan po natin, babasahin ko dito sa Aklat ng Galatia, chapter 3, verse 10 hanggang 14. Ang sabi po dito, 10, ayan. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibinilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalaysay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng kautusan, mabubuhay ang tao yung tumutupad sa kautusan. Ayan, sa pamamagitan nito, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan,
Sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintel sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaati ng Espiritong ipinangako ng Diyos. Hallelujah! Sa pamagitan ng pananalig, kapatid, hindi na po sa pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa pagsunod ng kautusan ay parang isinumpa. Ayan, nasa ilalim pa rin ng sumpa. Kaya nga dalawa na lang po Dalawa na lang yung inano o yung kinuha doon sa kautusan. Ibigin mo ang Diyos, ang iyong Diyos, Panginoong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan po, doon po nabuo yun, yung kautusan yun, sa dalawang pangungusap na iyon. Ayan. So, anong dapat nating gawin sa panahon natin ngayon? Matutulog na lang ba tayo? Of course, pananampalataya, pananalig, yan po yung gagawin natin ngayon. Hindi na po sa pagsunod ng kautusan. Baka naman siguro, hindi na natin susundin yung kautusan Gagawa na tayo ng mga kasalanan. Abay, hindi po. Kaya nga nandun nakasalalay sa pag-ibig. Ayan na po. Kaya nga ang Panginoong Hesus ay paalis na, nag-iwan siya sa atin ng utos. Nagbilin siya sa atin na ang sabi dito sa aklat ng Juan, asan na? Ayan, bagong utos. Ayan ang iniwan ng Panginoong Hesus sa atin. Ayan dito sa aklat ng Juan chapter 13, verse 31 to the following. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Hesus, ngayon, mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang magpapahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman. Mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mag-ibigan kayo. Ayan po. Kasi ang pag-ibig na yan, doon po lahat nakasalalay na yon. Yung kautusan ni Moises. Yung dalawang utos na ito na isinama dito sa bagong tipan, yan po na lang. Yung dalawang utos na yan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Yan, ibigin mo. At yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So doon po nakasalalay. Siyempre po ang pag-ibig po, hindi ka makagagawa ng masama sa iyong kapwa Kung iniibig mo ang isang bagay, isang kapwa ang kapwa mo Hindi ka makagawa ng masama. Lahat nandoon na po sa pag-ibig na yun. Hindi po pag-ibig ng sanlibutan. Sapagkat kahalayan po yun. Makalaman po yun. Ito po yung tinutukoy dito na pag-ibig na nagmumula sa langit. Pag-ibig ng Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Kaya tingnan mo, maging makasalanan, maging banal, lahat, pinapaputak niya ang ulan. Pinasisikat niya ang araw. Sa makasalanan at sa mga banal. So walang itinatangi. Ganyan din po dapat tayo. Mindset ba? Mindset. Ayan. So, ano ang dapat gawin? Manalig at manampalataya. Puntahan po natin ang aklat ng Roma chapter 5,
kung ano po ang dapat nating gawin. Tapos na ba tayo dito sa... tapos na tayo dyan. Ayan. Puntahan po natin ang aklat ng Roma, chapter 5. Ayan. Aklat ng Roma, chapter 5, verse 5. Ayan. Mawain po ninyo mga kapatid, dito po. Sabi po dito, verse 5. Yan. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ayan, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ayan, sa 9. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan. Mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Ayan, tama na yata yun na. Roma 5. Pananalig. Ayan. So, ayan po yung dapat nating gawin. Manalig tayo. Puntahan po natin ang aklat ng Juan chapter 3:16. Ito, kilala na po natin ito eh. Talagang kapag hindi pa po tayo nito natuto. Ayan. So, ito po yung dapat nating ginagawa na ngayon. Sa aklat ng Juan chapter 3:16. Ayan, pakinggan po natin kung ano yung dapat nating gawin. Tayo ngayon mga Kristiyano, nang sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya, ayan, narinig po ninyo, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ayan, sa pananalig po. Yan po yung dapat natin ginagawa ngayon. Hindi po dahil sa pagsunod sa kautusan, katulad ng alam ng iba. So marami po ang hindi nakakaalam. So salamat po sa nagtanong. Thank you po, Brother Joel. Ayan. So, yan po mga kapatid, upang tayo po ay magkaroon ng panibagong buhay. Ayan po ang dapat nating gawin ngayon. Hindi po tayo dapat nakasalig ang pananampalataya o pagsunod natin sa Diyos. Hindi na po sa kautusan, kung hindi sa pananalig sa Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ang nagligtas sa atin sa mga kasalanan natin. Actually, naligtas na po tayo. Wala na tayong kasalanan eh.
Eh matigas lang po ang ulo natin, ayaw natin bitiwan yung lumang buhay natin. Instead na magbalik loob sa Diyos, ayaw pa rin nating hiwalayan yung lumang buhay natin. Kaya nananatili po sa atin ang sumpang iyan. Tulad nung tunghayan natin sa aklat ng Galatia kanina. So yan lamang mga kapatid, sana po ay kapag napanood po ninyo ang bidyong ito ay sa buhay po ninyo, tapusin po ninyo ang bidyong ito o lahat ng video na mapapanood po ninyo upang nang sa ganun maintindihan po ninyo, maunawaan po ninyo ang kalooban ng Diyos. Ayan, sapagkat yung pinapahayag ko po dito ay hindi po ito hindi po fake. Yan po ay talagang nagmumula sa Panginoon. Ay, hindi po ako magsisinungaling dito eh. Ako rin ang mas mabigat ang parusa sa akin. Eh bakit pa ako nagtatrabaho ng ganito? Ba't pa ako gumagawa? Kung mapaparusahan ng di man ako. Eh kaya kailangan sinisigurado natin. Ayan, yung katotohanan lamang ay papahayag. Hindi katulad ng iba na ini-edit. Ayan. So yun lamang mga kapatid, sana po ay magbigay aral at magdala sa inyo sa buhay na walang hanggan, magbagong buhay po tayo. Sundin po natin ang kautusan ng Panginoong Hesus. Mag-ibigan tayo. Ayan ang sabi po doon. Ayan, saan man kayo naroroon ngayon mga kapatid, sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or mga naninirahan na po sa ibang bansa. Ang lagi ko pong sinasabi sa inyo, tagubilin, huwag po nating iiwan ang Diyos. Kapag tayo ay umalis sa Pilipinas, papunta sa ibang bansa, huwag po nating iiwan. Isama po natin lagi ang Diyos kahit saan tayo naroroon. Yan lamang po mga kapatid, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.